Breaking news, Pulong Duterte. Nako, mukha yatang may susugod sa kanyang bahay. At dito ay mga vlogger ay nagbantay, no? Ano mga ba talagang dahilan nito? Dito kasi, alam ko ang pagkakaalam ko, habang nasa ICC to si Pulong Duterte, may lumabas na chismis na meron daw search warrant sa kanyang bahay. At ayon sa mga post dito, na sinasabi, baka daw may tinatago si Pulong sa bahay. No, alam mo naman, nakatutok lahat ngayon sa mga Duterte. Maski nga si Kitty Duterte nakatanggap daw ng suhol sa mga, alam nyo na, suhol sa mga mataas na, sa mga illegal na gawain. Pati si Kitty Duterte talagang binabasag na, no? Lahat ng Duterte binabasag nila. Pero yung kapintasan ng bawat isa sa mga congressman na nagnakaw, hindi nila pinapansin niya. No? Kaya tatanungin ko yung mga galit sa mga DDS eh. Galit eh. Galit na galit kay Tatay Digong. O, ito tanong ko sa inyo. Bakit ka galit kay Paulo Duterte? Bakit ka galit kay Basti Duterte? Anong kinalaman ni Sara Duterte sa inyo? Bakit? Yung bang ginawa ni Duterte ni PRRD, ginawa ni Pulong? Ginawa ni Sara Duterte? Yung galit ng tatay, huwag mo damay sa galit ng ni Sara. Kung galit ka kay PRRD ka magalit. Pero hindi eh. Pati ipis ng bahay nila Duterte, galit sila eh. Pati yung aso yata nila Duterte, galit sila eh. Di ba? Hindi nagalit yan. Puot na yan. Di ba? Yan, kuhang-kuha nyo style ha. Kuhang-kuha nyo naman style ni Satanas ha. Kuhang-kuha nyo naman. O eto, basahin natin. Pulong, takot may tinatago ba? Davao City Press District Representative Paulo Duterte issued strong warning amid circulating reports of possible search warrant. Hindi yan. Basahin natin ito Tagalog. Para maganda. No, yan siya sabi ko sa inyo na dito pa lang makikita talaga kung talagang totoo na talagang meron pinagkakaisa ng pamilyang Duterte. Look, pro-C-ship debunks fake news ng search warrant kay Kong. Pinaninirahan si Paulo Duterte sa Panata Legal Action. Itinanggi ng Police Regional Office PRO si Director Brigadier General Leon Victor Roset ang mga alingaw-ngaw na kumakalat online ukol sa umano'y search warrant sa tahanan ni Kong Paulo Pulong Duterte. Tinawag ang balita bilang disinformation. Sa panayam ng mga reporter sa Davao City Overland Transportation Terminal, DOCOTT, nitong Webes ng hapon, kinumpirma ni Roset na inutusan niya ang DCPO Director Colonel Peter Madria na subaybayan ang pinagmumula ng maling ulat. Walang gaanong operasyon ito sa peking balita, sinabi ni Roset, mga reporters. Inutusan ko ang aming direktor na lunsad ng investigasyon sa mga kumakalat na itong de-information. Nagdulot ito ng hindi kinakailangang pagkalito sa publiko at sinusubaybayan ngayon ng ating mga concerned unit ang pinagmula ng mga ulat. Nagbabala si Roset na hindi babasahin ng mga otoridad ang bagay na ito. Magsasampa tayo ng angkop na kaso. Ito ay nagpapaalala sa pataas sa peking balita na nakita natin bago ang nakaraang eleksyon. Lahat ay kinakwestiyonan natin, lahat ay kinakyosnan natin at inihain natin ang mga kaso. Alam nyo kasi mga kababayan, ganito lang yan eh. Lahat sila gumagawa ng kalokohan, isisisi sa mga Duterte. Gagawa ng fake news yan. Ito, bibigyan ko yung tip. Magpo-post ang isang bangag vloggers na Paulo Basti Duterte, halimbawa lang Basti Duterte nakagawa ng paraan para palayain si Tatay Digong. Magpo-post siya, mag-viral. Post ng bangag vlogger siya na kakagatin syempre ng mga DDS yun. Pag kinagat ng mga DDS yun, magpo-post ulit yun. Sasabihin, tingnan nyo, fake news sa mga DDS, pinapakalat nila, sinishare pa. Pabibintangan ng mga Duterte. Tanim fake news. Tapos magsasay tanim palengkera ng Malacanang. Yan ba, ano ng fake news? Fake news na naman yan. Di ba? Hindi, wala sa katwiran to mga to eh. Wala sa katwiran eh. Lahat ginagawa nila, lahat na ikapapahamak, talagang gagawin nila para sa mga DDS, di ba? Wala silang pakila, lahat, akala nila lahat ng nagsasalita sa kanila, DDS lahat. Wala nang karapatan sa kanila magsalita yung ordinaryong tao. Gagawin nilang DDS. Ito pa, ayan nagbantay po mga vloggers dito. Ang sabi, balay ni Kong Pulong under watch. Vlogger na volunteer gathered outside. Ito yung mga nagmamahal kay Pulong. Ayan,
Binantayan nila dyan. Mga vlogger yan. Talagang safe yan. Hindi ko alam kung habang si Pulong Duterte nasa ICC yata, binantayan dito kung may susugod. Ito, panoorin natin to. Requirements in the implementation of search warrant. So, kung may mga bisita man na dumating dito sa bahay ni Congressman, kasi meron tayong naririnig na mga chismis. So, kung mayroon ba mga bisita na pumunta dito sa bahay ng ating butihing Congressman, Pulong Duterte, so naka-full alert po dito. Naka-full alert sila. Mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. So, yun. So, hindi natin alam ang possible na nangyayari. So, mas okay na nag-iingat mga boss. Let's go! Tayo sa, hindi naman magaganyan niya. Sabihin, drama. Sasabihin nila, drama na naman doon ng mga Duterte yan. Hindi magadrama. Ba't magadrama pa yan? Bakit? Bakit magadrama pa yan? Di ba? Isipin mo. Pakinggan natin ngayon si Pulong Duterte sa kanyang pahayag. Medyo may Bisaya pero maintindihan niyo naman no? Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras. Masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, nakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. Yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. Pag ito nakalaya si Pangulong Duterte, international news to. Maniwala kayo. Lahat ng pabor na kay Duterte. Tapos samantama mananalo si Sara. Naku, lahat ng pabor, maski mga negosyante, investor na kay Sara. Hindi, maniwala ho kay Sara. O kaya naupo na si Sara, tapos sa termino na si Sara, magpetisyon sa Supreme Court yata, di ba si Robin Padilla na pauwi si Duterte. Tapos sumabay yun, na marami nakapirmang Pilipino. Almost halos sa pagpalagay natin, 2 milyong Pilipino pumirma talaga doon sa papapauwi kay Duterte, no? Ang ICC ayaw pa rin. Hindi ko alam, baka maging illegal detention sila o ano. Hindi natin alam niya. Kasi kitang-kita naman walang jurisdiction talaga. Para sa akin lang. Nakikita ko batay sa aking napagmasdan na pag-aralan, wala talagang jurisdiction ng ICC. Pagdating sa Pilipinas, kasi gumagana ang justice system natin. Hindi po pwede manghuli dito ng isang bansa na gumagana naman. Kung yan ang bansa natin katulad ng Sudan, katulad ng ibang mga bansa na walang justice system, nananaig sa kanila ang walang gobyerno ba? May gobyerno ka pero hindi ramdam na ramdam talaga, no? Yan, pwede yan. Pero ngayon talagang pag napatunayan talaga yung sa 18 Maris at tama-tama 2027 mauupo si Sara, malapit na yan. Pag 2027 na wala na yan. Hihintay na lang eleksyon niya pagdating ng January 2028, wala na. Paranoid na mga utak ng tao niya. Lamang na lamang si Sara kahit anong gawin nila. Basta po yung mga nakay Sara, kahit anong paninira nila, hindi na mawawala yun. Bihira sa isang individual na madismaya na ayoko na kay Sara. Hindi mas lalo maantig yan. Lalo pa ang dami niyang samahan ngayon. Lalo mga toda. Sipin mo yung mga toda, kalamitan sa mga toda ng tricycle, ang dami niya, pati mga jeepney. Dama nila ang hirap nila. Hindi naman sila talagang todo pobre-pobre, no? Pero, nakayod sila, naramdam nila sila yung nasa kalsada. Yan, yung mga metoda, jeepney, sila yung mga nasa kalsada, mga vendor, ang dami niyan. Sila yung mga nasa kalsada, ramdam nila yung hirap ng buhay. Kesa yung mga nasa opisina nagsasalita na mahal nila Pilipino. Alam mo, mahal ko talaga Pilipinas. Mahal ko talaga Pilipino. Mahal namin taong bayan. Hindi maramdaman sa mga bugok na yan. Kaya ramdam na, ang daming mga toda, ang daming mga jeepney driver. Kaya Duterte halos kalamitan yan Kaya nga pati ibang religious, Duterte. Kasi mas maraming mahirap kaysa mayaman. Yung mayayaman niya, Duterte pa rin Bakit? Alam nilang safe kasi sila sa negosyo nila Biruin mo, magdinegosyo ka sa isang kalsada. O hold up may mga masamang loob pinapasok. Kita niyo, sudsud ang pagpasok ngayon. Kung ikaw business-minded ka, ayaw mo man kay Sara, pipilitin mo si Sara. Bakit? Ako alam mo, negosyante ako. May malaking negosyo ako sa kalsada na kung saan pwedeng hold upin nyo kahit kailan. Anytime. Di ba? Anong gagawin ko?
kay Sara na lang ako kasi alam ko may proteksyon ng Pilipinas. Makikikilusin kaysa ngayon. Yun, kaya maraming Duterte. Ang dami pang krimen ngayon. Habang paluba ang krimen ngayon sa Pilipinas, mas lalong naaalala ng taong bayan si Sara, ang mga Duterte Hindi si Sara pa, mga Duterte. Kaya si Sara, gusto nila, iboto na rin. Yan ang aking obserbasyon Ang dami niyan po, ang dami niyan, maniwala kayo. Kung gaano karami mahihirap, ganun kalakas ang pwersa ng boboto kay Sara Duterte. Nadala na sila Oo. Siguro boboto rin dyan sa mga pinklawan, marami din, pero ano lang yan, yung mga hindi nakakaramdam talaga ng sobrang hirap. Di ba? Yung mga naka-aircon, pa-English. Houses. Di ba, papansin ko lahat ng pinklawan, pa-Englishero, no? O kaya mga malalambot, di ba? Yan, yung mga ganyan. Hindi naman lahat, Sa oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw, bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi Yung mo? bibisitahin dito, ayaw niya lang banggitin, pero sabi, sa chismis lang, may search warrant. Ata may ganun, di ko alam kung search warrant o may dadayo. Kaya napasugod lahat Sinugod yung bahay ni Pulong ng mga vlogger Nag-alala sa kay Pulong Dito. Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa mo bisitahin. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so kasabot na, bibisita, pero politika na. O kung may bibisita, narinig ko kanina. Biruin mo ang layo-layo ng Luzon sa Davao. Bagay, Pilipinas din yan. Nakapokus sa Davao. Lahat ng kilo sa Davao, pinopokus nila. Isipin mo yan ang daming lungsod sa Pilipinas na sira-sira yung kalsada. Pumunta ka, lumibot ka sa iba't ibang lungsod. Hindi ko nila lahat Pumunta ka sa iba't ibang lungsod, makikita mo sira yung kalsada, ang patakaran ng pangit, may mga kriminal, tapos ikukumpara nila Davao. Talagang sisilipin nila, no? Ikaan niya, may nahuling pulburon sa Davao ngayon, o ano ka ngayon, Baste. Kaya nga nahuli, ibig sabihin gumagana Magtaka ka, hindi nahuli yan. Mas matutuwa ka pag may nahuhuli, ibig sabihin may gumagana ang Davao. Di ba? Ganun lang yun. Patakaran ng mayor yan sa lungsod niya Umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, pinakilala sa akin, way back 2017 yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, hindi natanggap. Tignan mo. Alam mo naman to. Tingnan mo, hinahayag talaga dito. Si Presidente Rudy, pag iimbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pag higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan, kabalo ka bin. Ang sakit niya ba? Kanang labi na ning mga kaigsuuna na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Lahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon na korupsyon. Walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kay tanaw. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga, sige lang, ulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon. Pero wa nila gitanaw na ang adlaw-adlaw na korupsyon, niabot na na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Mo nay sakit. Pero alam mo, Alvin, ang paano ba to sabihin? Yan magbibisita ka sa isang bahay. Ayun mag-search siguro. Sa bisita ko Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot.
Naghahanap kung ano meron sa makukuha. Hindi para panakot o panilin lang. Hindi natin alam, chismis lang kasi. Pero, tandaan nyo hindi naman uusok kung walang apoy eh. Kung walang baga eh. Diba? May umuusok, may sabi, may nangangalingasaw. Siyempre, magkinahanglan man ang mga warrant, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue o sa mga abogado nga ni apel, ng mga iro ni Matibay, ang maaga ng Matibay na tao, ay ladro na namong kaso disbarbet pag-abot sa panahon. Rana bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James, huwag imo ni makitaan karon sa imong Facebook, palihog lang, isecure daan ang akong mga ginamos o akong pusahos na kabaw, nga gikan sa akong mga parintis Danau, kay hinaguan na nila, taguan daan, kay basig ilaha panghilabtan. Hindi ko maintindihan si Paul. Hindi ko, kaya namin naintindihan ng iba siguro yan, no? Unya, ito na sumpayan pa, yung bisita mo ka sila sa akong balay. Moro dito kinahanglan mo secure yung ginamos o akong pusahos na kabaw. Ilisod kayo ng pusahos na kabaw, buhaton des Danau. Alam mo, Bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man ako, hindi na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod, tanang budget, ang ilang corruption sa flood control. Klaro magkita man mo mga tao. Kana di na gani malimod, kabalo ka ng elitista. Ang laking takot ng mga to pag nanalo si Duterte, si Sara. No. Kaya nga sureball sa lahat si Sara, sureball na sa mga tambayan, sureball na sa mga mahihirap yan, si Sara Duterte. No. Sureball na sa... Ang mahihirap kasi, hindi na nyo kayang lokohin yan eh. Yung mga salita na mayayamang senador dyan, mga pasosya, na sagot namin mahihirap. Checkmate na kayo ng mga mahihirap. Mga nasa depressed area, checkmate na kayo. Wala na kayo na patunayan noong paman. Sabi, may nagsasabi dyan, malaking ngipin. Ayoko magbanggit Sabi, pag daw dilawan, itatagumpay ang Pilipinas. Ano ka? Nakailan dilawan ako po Pilipinas sa tagtagumpay ba? May nangyari ba? Nasugpo ba ang krimen? At least isa Pangulong kay Pangulong Duterte, nabawasan. Hindi totally nawala, pero nabawasan. Di ba? Almost 70% pataas na wala. Di ba? Sabihin mo, dilawan ang pag-asa ng bayan. Ano ka? O di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og irok. Anak na ang among tanaw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Muna akong tanaw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban din kag irok. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista. Nagbibisaya to kasi syempre, para maintindihan, napakadaming Bisaya ngayon sa Luzon. Tama yan, nagbibisaya. Ang dami ngayon na nasa Luzon. Siyempre, namasukan bilang katulong, bilang kargador. Iba, hindi naman hindi ko nilalait sila, pero sumagupa dito sa kamay nilaan para sa hirap kasi ng buhay. Di ba? Kaya nagbibisaya yan para mas maintindihan ng mga Bisaya talaga na mas madama yung sinasabi niya. Na pangit, hindi mo kukugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pag yun. Sus Mario Jose. No, kanang... Kung talaga may corruption to mga to, sana ilabas yun yung 51 billion nito, 52 billion, imbestigahan nyo na! Go ahead! Diba? Yung isa dyan matandang akla. Yung talak ng talak, kilala nyo na kung sino yun. Sabi niya, gusto nyo ba ilabas ko yung kay Pulong? Gusto nyo ba iburgal ko ang INC? Alam nyo ba, may nakita ko. Anong ginagawa nyo sa BGMP? Yung mga post niya, puro gano'n, pa-blind item. No? Saan ka galing nun, Harry Roque? Anong ginawa mo doon sa ganitong lugar? Gusto mo ba ibulgar ko? Anong ginawa mo doon, Baste? Gusto mo ba ibulgar ko? Puro siya gano'n puro amba lang. Ngayon post niya, puro INC. Mga INC, gusto nyo ba i-booking ko yung ano nyo, yung ginagawa nyo? Anong ginagawa ni ganito na ganyan? Bakit yung ganito binigyan nyo ng ganito? Puro ganun pa blind item. Ilabas mo na lahat. Ilabas mo na.
Kung talagang meron kang tinatago, binablap mo yung tao, tinatakot mo lahat yung mga hindi matatakot sa'yo yung mga yan. Di ba? Ugok-ugok no? Saka nakakita kung pinamumugaran ka ng katotohanan, ha? Ilalabas mo lahat yan, di ba blind item ka, ugok. Di ba? Alam niyo na kung sino yun, ha? Alam niyo na, ayoko mabanggit, baka sumikat palalo eh. Wala lang ang konti na nga lang viewers niya eh. Mga trolls na nga lang nagsishare sa kanya eh. Wala maniniwala sa, trolls talaga. Kasi yung mahigit 1,000 share niya, pinagpuyatan ko, 1,000 share, ang dami, 1,000 share, ha? Wow, pabalakpakan. In fairness, 1,000 share, ha? 700 doon, puro trolls. Sipin mo yan. Yung isa doon, akin pa. Isipin mo. Puro pa blind item eh. Ibubulgar ko ganyan. Binabakbakan niya ang KOJC pati INC. Kakapal ang kapal. Diba? Siya lang mag-isa. Itong malaking reliyon, binabangga niya. Diba? Hindi mo alam pa paano simula yung mga yan. Marami na tulungan yan sa mga tao. Yung tao, imbis na mapasama, napabuti. Diba yun ang mga kwento? Ang INC. Pagkwento yung mga member. Dati akong lasinggero, dati akong ganyan-ganyan. Ngayon, nagbagong buhay ako. Tapos ipanunumbat mo pa sa kanya, ipanunukso mo pa sa kanya yung mga INC na yan, dati na singgero yan. Biruin mo, ipanunukso mo pa sa kanya dati niyang ginagawa, nagbagong buhay na nga. Antindi ng mga to, antindi ng matandang akla to eh, matandang akla. Kilala niyo na kung sino yun. Antindi. Yung may kilala akong INC na ang sama-sama niya dati, ganun-ganon. Ngayon sumasamba-samba siya sa iglesia. Biruin mo, nagbagong buhay na yung tao, gusto mo ipanira pa sa kanya dating ginagawa niya? Diba? Gusto ipanira pa sa kanya eh. Yan ang napapala na walang kaalam-alam sa Biblia. Wala kang kaalam-alam. Yan ang napapala. Diba? Bagong buhay ka. At least yung mga reliyon na tinitira mo, may pagbabago, may naririnig na aral ng Diyos. May naririnig. Kesa sa inyo, ang narinig nyo, puro politika, puro chismis, puro sama ng loob. Diba? At least ang INC, ang KOJC man, ano man ang may naririnig silang aral na galing sa Biblia. Inya ang sama-sama. Ano ako masama? Diba? Lahat naman tayo masasama eh. Yeah. Pero may pinagiging dapat. Wag yun. Mawag yun na ilaha. Palaban na ilang mga ero. Mga dato. Hindi kaya lagay kwarta. Diretso, bisitahin. Na. Kung kanang matibay diya nga tao nga magbisita-bisita, isara ko ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon, grabing banta to. Parang hindi na banta. Warning to, babala. Pagdating ng panahon. Ano yung panahon 2028? Hindi ko alam kung anong panahon yan. na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Nako, patay tayo dyan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Pero pagdating sa akin nabibigyan Chorya. Pagdating ng panahon na bilog kasi ang mundo eh, sila naman na naka-full battle gear, kang pipiyok ha. Ibig sabihin, hindi ko alam kung ano yung magpipiyok, huwag kakanta, huwag kang kumanta, kasi sigaw, hindi ko alam eh. Pero matindi yung binitawan niya to. Yun lang po. And next question please. Sir, another question. Ang saya-saya niyo, alam niya sure bull si Sarah. Ano po yung masasabi mo na ang sinusunod daw sa Kongreso ngayon ay hindi yung speaker, sir, but mismo si Congressman Sandro Marcos. Meron po ba kayong opinion dito? Sino yun si Sandro Marcos? Sino yun si Sandro Marcos? Maasa na naman si si Chucky niyan, sa Malacanang. Pamang gani, siguro na agig kapitan. So, hindi balaan na. Sus, Mariusep. Huwag kailan na. Who is he? Pero na ito yung ibalaan sa yan. Hindi na ako masulti diri. Kaya malaybel ta. Gauban, may na so nag-inom. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon, sir, patuloy pa rin, malakas pa rin ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa pamilyang Duterte in general? Hartelijk dank aan jullie allemaal. En goed zijn ons allen. Goedemiddag, Arvid. Maraming salamat kung mabuhay po kayo.
Una sa lahat, nagpapasalamat po ang buong pamilya sa pagdalo ninyo dito sa Hague para sa 81st birthday ng tatay namin si PRRD. Happy birthday dia! Nandun siya sa dulo. Baka naririnig yan. Oo, pag ganyan, yung naka-speaker. Kahit nasa dulo, marinig yung ugunggong eh. Naubos ang wala akong masabi sa dami ng tao. Para man to rally. Ang dami niyan. Sobrang dami niyan, oo. Yung pagkakataon na yan. Sa Binisaya, daghang kayong salamat kaninyo. Unya, kuhaon po na akong higayon di ay sa katong mga nitambong sa Davao. Sina Congressman Barsaga, Congressman Leviste, Congressman Cardema, si Atty. Topacio, daghang salamat kaninyong tanan. Ug sa gabinete ni PRRD na hapit pa matigop ganiha si Mijaldea, daghang kayong salamat kaninyo sa kanunay pagdumdum sa adlaw nga tawhan ni PRRD. At sa lahat ng nandito, to my brethren from Belfast, maraming salamat mga kuyang. To Worshipful Lester Balabat from UK, maraming salamat. OFW pa lang, panalo na eh. May higit 2 milyon, 3 milyon na eh. At sa lahat, meron pa Germany. Lugi sila kasi, may Robin Padilla. Mataas ang pagkakilala ng mga Muslim kay Robin. Kasi bagalang si Robin eh. Hindi ko na alam ang iba. Lugi sila eh. Kaya nga, wala eh. Nangungulila sila sa boto sa 2028. Maniwala kayo. Canada, Ireland, mukhang ang buong mundo nandito sa Hague ngayon. Kumita ata ang Hague sa atin, mga Pilipino. Hello po, ma'am. Ano pa ba? France, okay lang pala ibanggit yung France. Pilipino po tayo lahat. Kahit saan man sa mundo. Ay, thank you, sir. Ayun, galit na, oh. Sinigawan na. Thank you. At sa yung parating pa lang, at sa mga dinaanan kong hindi nakapapicture, ewan ko anong gawin ni Alvin, pwede sigurong by batch na lang dito magpa-picture. Bago ako umalis, kasi yung anak ko wala pang lunch. Pati ako. Ulitin ko po, maraming salamat at sa lahat nagpadala ng sulat para kay PRRD dyan sa detention unit. Maraming salamat sa inyo. Yun po lahat ay nasa bahay niya ngayon. Biruin mo, detention unit lang pala yun. Yeah. Siguro mga 10 sakong sulat yung nandoon. Tapos mayroon pang isa dito, may bagong sulat, kaya galing kay ma'am. Okay, babasahin talaga ni PRRD lahat yun. Kung ibibigay ng kahit 10 sako pa yan. Walang ibang pinakamasipag, tandaan yun, nasa loob ng kulungan. Alam mo yung mga sa kulungan sa Bilibid, yung mga nasa bote yung barko, hindi hinati yung bote doon ha. Pinagtiyagaan sa loob ng mga preso yon. Yung gumawa ng barko sa loob ng bote, ng isang boteng inumin. Di ba? Kita niyan, ginawa ng preso yan. Kasi ando na sila bisan habang buhay eh. Kaya ang tiyagaan nila talaga eh. Naubo, wala ako masabi sa dami ng tao. Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat kay Paolo at sa mga kabisayaan, siyempre. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.